The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, mabuhay ka. Hope Rising. Wow! Happy New Year, Pastor! Good morning! Happy New Year, Ted. At siya, yes, patuloy lang tayong umasa dahil alam nating babangon din tayo o ang bansa eventually. Yeah. Bad Ted, good morning. Good morning. And kailan ba ang uwi mo sa bansang iyong sinilangan? Wala na akong balak umuwi, Ted. Medyo. Ano ba, Pastor? Huwag mo kami iwan dito. Akala ko ba may pag-asa? Oo, unity tayo dapat dito. Kailan ang uwi mo? Pwede ka Oo, mag-ano lang, leave, pero balik ka rin. Yes, Brad Ted. Basta sa Monday, balik na tayo sa studio. Yan. Pero ito, kahit nasa ang mampanig ng mundo si Pastor, tuloy lamang siya sa pagbibigay inspirasyon. Inaabangan to ng mga kapatid natin every single day mula pa nung 2020 hanggang ngayong 2025 na, Pastor. Bukas ba, Brad Jeff, makakapag-live ka? Kasi may sulat na nga tayo. Oo. May mga Anong sulat. say mo, Brad? Oo, Brad. Yes, of course. Live na live tayo bukas, Brad Ted. Oh, Yan. sige. Anyway, okay Brad, sige, marami kami nag-aabang dito dahil uulitin ko po, no? Ako po ay nagpapasintabi kung madalas nga po tayo po ay passionate sa ating mga komentaryo, mga sinasabi po natin. We become so cynical. Yan po naman po ay realidad po sa ating pong pagkatao, personalidad, ano ho, at uri po ng pagiging isa pong komentarista. Pero ito ang pampahupa natin. Eto na, pampahupa ng Dito emosyon. ako humuhugot ng inspirasyon. Eto na, pasok, Pastor Jeff. Sabi ko naman, Brad Ted, kung komentarista ka, ako na yung evangelista. Anyway, evangelist po sa English yan. Tagapamahayag na salita ng Diyos. The good news. Happy birthday muna kay Ate Emmy Abella ng Antipolo City Hall Treasurer's Office. Lagi nakatuni ng buong barangay dyan pagka ganitong oras. Ate Emmy, happy birthday. Of course, happy birthday din kay Missy San Juan. Missy ay nasa small group po namin yan together with Anton San Juan. Dahil yung nanay ni Missy, si Tita Bessie Christie ng Antipolo, lagi rin naka-tune in. Anyway, gusto nyo bang mabago or maging kakaiba takbo ng buhay nyo this 2025? I'm sure majority gusto, no? Baka iba, okay naman, maganda takbo, okay lang po yan. Steady lang. Pero ang tanong, sa mga gustong magbago, ano ba kakaibang gagawin mo this year kumpara last year? Kasi kung wala ka naman balak baguhin, okay, yung issue mo, yung galawan mo, yung gising mo, ganun pa rin. Alam mo yun, wala ka rin balak simulan gawin. Ayaw mo mag-exercise, mag-diet and all. Wag na po tayo mag-expect na may kakaibang outcome this 2025. Kasi sabi ni Albert Einstein, kahibangan yan. Nag-expect ka ng different result, pero wala ka namang kakaibang gagawin. Pero kung may plano kang magbago ng diskarte ngayong 2025, either sawa ka na sa lagay mo, or hindi ka pa satisfied, gusto mo pang mag-improve, okay? Gusto mo magka-direksyon ng buhay mo, maging masigla 2025, dapat tayong kumilos. At may isa po akong sure ball na ipapayo sa inyo para gumanda ang 2025 nyo and beyond. Sabi sa mga kawikaan 16:3, italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala. Ang ganda po na to, commit your plans to the Lord and He will establish your plans. Ang ganda po ng sinabi na to at himayin ko lang to sa at Ted. Sabi po rito, dapat po may plano tayo. At hindi lang sapat yung may plano, kailangan i-commit natin sa Panginoon. Pag sinabi pong i-commit, it means to surrender. It means ibigay po kay Lord ang mga pangarap natin, yung goals natin, and even yung mga doubts mo this 2025. Pag sinabi pong we commit our plans to God, iniimbitahan po natin siya to take full control. Hindi ibig sabihin magiging perfect lahat o wala na tayong mararanasang failure, but it assures us kahit po anong mangyari, number one, God is in charge. At pag siya pong in charge, we can trust that everything will work out for good and for His glory. Hindi ikaw ang sikat, hindi ikaw mamamayagpag. Si Lord ang magiging sikat, si Lord ang makikilala, and through that, tayo po hindi niya iiwanan sa ere. Magiging maayos po ang ating buhay, pamilya, kalusugan, pinansyal, emosyonal. So bago ka po magsimula, kahit anong plano mo, maliit, malaki, take a moment to pray and surrender it to God. Kasi po, pagka tayo nagsusurrender kay Lord, ang sabi ko nga kanina, siya ang ultimately Alpha and Omega,
the beginning and the end, the one who is in control of every outcome sa buhay mo. Pag nilabas mo siya sa picture, ikaw na may control na outcome mo at madalas sablayan. Okay? So, ulitin ko po yung verse natin ngayon at sana po ay tumatakto sa isipan natin. Mga kawikaan, sa stress. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po dahil ngayong taon na to ay expectant kami. In fact, 90% na naman ng mga Pinoy, according to survey, gaganda raw ang buhay nila ngayon 2025. However, taon-taon, Lord, yan, ganyan ang survey. Pero bakit papa-worst yung karamihan, papalala yung mga karamihang buhay? Because, Lord, nakakalimutang i-commit sa iyo ang buhay nila. Kaya, Lord, today, nawa ay manalangin kami, lumuhod sa iyo, at iasa sa iyo ang lahat, knowing na ikaw ang may control ng lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 At muli, Panginoon, salamat po sa napakagandang araw na ito. Muli kaming dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po si Brad Jeff. Keep him safe, protected, ang kanyang mga kasamahan, and bless his mission ngayong pong bagong taon na ito na naman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Salamat na marami, Brad. Brad, batiin ko lang din ng good morning. Itong si baby girl, si Jade, na baby girl nitong si Jude Eustaquio dyan sa Baguio City. They're having breakfast at kapakinig lang nila dito sa iyo napakagandang mensahe this morning, Brad Jeff. Batiin mo rin sila, si Jude Eustaquio at ang kanyang baby girl na si Jade while watching dyan po naman habang nag-aagahan sa Camp Janhay in Baguio. Mabuhay kayo lahat dyan, uring manggagawa. Itong si Jude, mabuhay kayo. Thank you so much, Jude and Jade. Hope to see you soon. Alright, so Brad. Yeah. Sana all Jude at Jade nagkakapi-kapi lang dyan sa Baguio Country Club ba yan? Sa Baguio. Sa Camp Janhay. Yan. Okay, so Brad nga pala, no? Bukas po, meron tayong, anong say mo, Brad? Meron po tayong letter sender. Dumadami na po sila. So tomorrow, meron tayong nakatoka na po na letter sender po natin. So abangan niyo po kung sino po sa ating mga lumiham ang ating po namang bibigyan po ng panahon. And siguro maganda ngayon, Brad, ha? Ngayon pa lang magbigay ka na ng paalaala dahil nauso na naman itong mga, alam mo na, mga pampaswerte at Year of the Snake na naman daw ngayon. 'Di ba? Year of the Snake. Opo, so tandaan din po natin. Ang color of the year, chocolate mousse, parang ganyan. Alam niyo yun? Opo. So, para lang ho malaman po ninyo, ito si Brad nga, ito, nag-officiating po ito, no? Sa mga kasal, di ba? So, may mga imbitasyon ka na natatanggap, right? Di ho ba doon sa imbitasyon, lagi sinasabi kung ano yung petsa? Ano ba nakasulat doon? Year of the Lord. In the year of the Lord, tama? 2025. Di ba? Opo. Et cetera, et cetera. Correct. Hindi nakalagay doon, Year of the Snake. Correct. Or Year of the Rabbit. Wala namang ganon. Di ba, Brad? Tama, Brad. Tama. Naku, kasama yan sa mga tatalakayin natin na topic yung nakaasalalay ba talaga sa kung anong animal yung taon ngayon. Although maraming ahas ngayon, Brad. Easy. Oo. Ako, sa akin naman gagaling yan, ha? Kasi ngayon, pwede ko sabihin, our 2025 national budget is dedicated in the year of the crocodile. Oo, mas marami Sa akin dito naman galing yan. Hindi sa'yo babagay yan. Correct. Okay? Tama. Sa'yo na yan. Sa'yo na yung pagiging komentarista, Brad. Okay. Sa'yo na yan. Sige. Si Chacha kasi ay kumaintarista. Oo, tama. Meron tayong komentarista, merong ebanghelista, merong kumaintarista. Lutuin nyo lang lahat. Kakainin ko yan. Okay. Uubusin ko pa yan. Okay. Sige. So, okay, Brad. We'll see you tomorrow and ingat ka dyan. Maraming salamat, Brad, Ted, at Cha, sa mga taga-subaybay. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Yan nga po si Pastor Jeff Eliscopides with the Daily Bread